Sa po pinagpalang gabi sa inyong lahat, mga mahal na kapatid. Narito na naman po tayo sa ating tagpuan tuwing Sabado ng gabi. Ating pong online na tagpuan sa ating Contending for the Faith. At ating pong itutuloy yung ating tinatalakay kung bakit po yung grouping ng tinatawag nating RD o Mid-Acts dispensationalism, yung grouping nila sa banal na kasulatan into three groups ay hindi po na yun sa banal na kasulatan. At nandito po tayo sa yugto na ating pong binibigyan ng paliwanag ang tungkol sa kanila pong paghahati sa banal na kasulatan na narito tayo sa pangalawang grouping po, Mystery But Now. Ito raw po yung mula sa Acts chapter 9, tapos Romans to Philemon. Yan po ang tinatawag nilang Mystery But Now. Yung grouping ng banal na kasulatan na yan. At atin pong napag-aralan natin yung prophecy, time past, at nakita naman po natin na ito po ay hindi ayon sa grouping ng Panginoong Jesucristo mismo nang siya ay nagpaliwanag po tungkol sa Old Testament Scriptures. At natalakay na rin natin ang mystery but now na grouping. At sa gabi pong ito ay atin pong itutuloy ang pagtalakay dito dahil po dito sa tinatawag kong dahilan kung bakit po itong grouping na ito ay hindi po naaayon sa banal na kasulatan. At ito po ay may kinalaman doon sa kanilang paniniwala na merong dalawang programa ang Diyos, yung pong prophetic plan for Israel daw, at meron siyang mystery plan for the church. Ayan. At sang-ayon po dito sa kanilang paniniwala, ang isang reason kung bakit po ginawa nila ang grouping na ito ay yung kanilang paniniwala na yung tinatawag nilang prophetic program ng Diyos para sa Israel, yun daw po ay na-suspend, alright, o naitigil dahil ni-reject ng Israel ang kanilang Messiah, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa nireject nila ang kanilang Messiah, tumigil daw po yung kanilang prophetic program. Kumbaga, yung kanilang prophetic clock, kung tawagin pa nila, ay tumigil. At sumingit naman ang tinatawag nilang church age o yung pong dispensation of grace. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon, na ito pong kanilang paniniwalang ito ay nababatay po sa interpretation po nila dun sa 70 weeks prophecy ni Daniel. Ayan. At dahil nasuspend daw yung prophetic program ng Diyos para sa Israel, ang church age naman ang pumasok. So, according to this belief, God has stopped dealing with Israel, okay, as a nation. And nung ma-reject nila ang kanilang Messiah, doon naman nag-umpisa ang dealing sa kanyang iglesia. At hanggang ngayon, ang Panginoong Diyos ay nakikipag-deal sa iglesia. Suspended muna ang Israel. Okay? At pagka ang church ay kinuha na sa secret rapture, yun po ang paniniwala nila, matatapos yung tinatawag na dispensation of grace,
yung mystery now, matatapos na yon, at papasok uli yung Israel. Right? Ang ibig sabihin, itutuloy ng Diyos yung dealing niya sa Israel na nabalam, na stop o na suspend nung reject nila ang Messiah. Ngayon, ito po ay paniniwala ng tinatawag nating mga dispensationalist. At yung susunod na yugto ay prophecy. Ang sabi nila, ito yung prophecy ages to come. Yan. Ito naman yung second dealing ng Diyos sa bansang Israel. At ang paniniwala pong ito ay nakabatay po doon sa kanilang interpretation sa Daniel 9:24 at 27. Ating pong pag-aaralan ngayon ang interpretation ng dispensationalist sa Daniel 9:24 to 27. At titingnan po natin kung saan ibinatay nila yung tinatawag na secret rapture na mangyayari bago yung start ng tribulation period. Meron naman po sa kanilang naniniwala yung sa gitna ng tribulation period mararapture ang church. Meron din namang naniniwala sa kanila na pagkatapos ng tribulation at saka mararapture ang church. Kaya meron pong tinatawag na pre-trib o ibig sabihin before the tribulation, mararapture ang church. Meron namang naniniwala mid-trib o mid-tribulation at meron naman post-trib. Right? Yan po ay batay sa kanilang pangunawa po dito sa prophecy ni Daniel. Ngayon, ating pong pag-aaralan ng detalyado po ito. Kaya medyo kailangan po natin ng knowledge ng mathematics. Pero basic lang naman po ang ating mga mathematics na pag-aaralan dito dahil we will be dealing with numbers. Okay? Kaya medyo repasihuhin nyo na po yung addition, subtraction, multiplication, at saka division na natutunan natin simula pa ng elementary. So very basic po ang mathematics na gagamitin natin dito. Now, sang-ayon po sa paniniwala ito, yung pagtigil po ng prophetic program ng Israel, yun po ang naging gap sa prophecy ni Daniel. Meron daw gap doon sa 69 weeks, sa pagitan ng 69 weeks at yung 70th week. Meron daw malaking gap. Ang katunayan niyan, yung gap pong yun ay nagsimula daw dun sa crucifixion ni Jesus Christ at nagpapatuloy hanggang ngayon. Kaya yung pong last week ng 70 weeks na prophecy ni Daniel, yung 70th week, yung pampitumpung sanlinggo sa Tagalog, right? Yun po ang equivalent ng 7 years. Kasi sa prophecy po, mamaya pag-aaralan natin detalyado yan. Sa prophecy po kasi, yung one day equals one literal year. One prophetic day equals one literal year. Kaya yung 7 weeks, 1 week consisting of 7 days, ang ibig po sabihin nun ay 7 years. Yan po hinango yung tinatawag nilang 7 years of tribulation. Maaaring yung mga ibang Kristiyano, hindi nila alam kung saan hinugot yung number na 7. Ito po ay hinugot sa Daniel 9:27. Kaya yan po ang pag-aaralan natin. Tama ba yung paghugot nila ng 7-year tribulation period?
malalaman po natin sa ating pag-aaral na ito. So, sa kanilang paniniwala, tumigil yung prophetic program sa 69th week. Pagkatapos ng 69th week, natapos po o na-suspend, na-stop yung prophetic program ng Israel. At dahil, ang sabi nila, hindi pwedeng hindi tapusin ng Diyos yung 70 weeks o 490 years. Tatapusin ng Diyos yan. Pero yung huling sanlinggo o yung 70th week, future pa dahil may malaking gap nga sa pagitan ng 69th at saka 70th week. Napakalaking gap yan. Tumatakbo na po ng 2,000 years ang gap na yan at nagpapatuloy pa dahil ang paniniwala po ng mga dispensationalist, future pa yung tribulation period, yung 7 years tribulation period na sabi nila, ito yung last 7 years doon sa prophetic program ng Israel. So ngayon, titingnan po natin kung totoo ba yung gap na yan, totoo ba yung mga reasons kung bakit sabi nila ay may gap, alright? Lahat po yan ay ating pag-aaralan. At ating pong babasahin ang Daniel 9:24 hanggang 27. Pero bago po natin gawin ito, tayo po muna ay humingi ng patnubay sa ating Panginoong Diyos sa gagawin nating pag-aaral. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa sa amin at sa pagbibigay po ninyo ng panahon ng kapayapaan upang kami po ay makapag-aral na muli ng inyong mga banal na kasulatan. Hinihiling po namin ang patnubay ng banal na Espiritu sa aming aral na ito. At harinawa na siyang magbukas ng aming puso at isipan upang amin pong maunawaan at matanggap ang mga kapahayagang ihahayag niya sa gabing ito. Patawad Ama kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, ang aking pong pakiusap sana ito pong prophesying ito, ilan lang naman po ito 24, 25, 26, 27, 4 verses lang naman po ito. Pag-aralan niyo pong mabuti o basahin yung mabuti at unawain kung ano ang sinasabi at pagkatapos para sa ganun po pagka nire-refer ko yung mga sinasabi sa mga verses na ito hindi kayo nangangapa, right? Suggestion ko, let yourselves be familiarized with these passages. Apat lang naman po ito, right? Madaling po ito, madaling matandaan. Okay. Babasahin ko muna sa English at pagkatapos po, babasahin natin sa Tagalog naman. Ito po ang sabi, 70 weeks are determined for your people and for your holy city. Well, hayaan niyo muna pong bigyan ko kayo ng historical background. Kasi ito ay verse 24. Ang ibig sabihin nito, may 23 verses pa na nauna dito sa chapter 9. Right? At yung pong verse 27, yun na po yung dulo. Right? So, ang gagawin natin para maunawaan po natin kung ano yung historical background nito dahil napakahalaga po. At kailangan yung interpretation natin dito o yung pangunawa natin dito ay nasa context po nung 23 passages o verses bago itong verse 24. So hayaan nyo pong bigyan ko kayo ng historical background at gusto kong kayo mismo po ang magbasa nung Daniel 9, 1 to 23 para
makuha niyo po kung ano itong pinag-uusapan na ito. Right? Ngayon, si Daniel po ay nabuhay sa panahon na patapos na po yung tinatawag na Babylonian captivity ng Israel. Si Prophet Jeremiah po ang humula, right? Si Prophet Jeremiah ay contemporary po ni Daniel. Tatlo po itong mga propetang ito na contemporary, ibig sabihin na magkakasabay sila sa panahon na sila po ay naging prophet sa Israel. Si Daniel, tapos si Jeremiah, si Ezekiel. Ito pong tatlong mga propetang ito ay mga contemporaries. Nabuhay sila sa halos sumigit kumulang the same na period ng history ng Israel. Now, si Jeremiah at saka si si Ezekiel, nag-prophesy sila dito sa sa Judah, right? Pero si Daniel nag-prophesy, naging prophet po siya sa Babylon. Okay, dun sa capital capital city ng ng Babylon. Kasama po si Daniel sa mga tinatawag na exiles o yung mga dinala ng mga Babylonian sa kanilang lugar. Sa ngayon po, itong Babylon, ito po ang tinatawag nating Iraq. Okay? So, imagine niyo na lang, ancient Iraq ang Babylon. At dito, nabuhay, eto po, si Daniel, nung dalhin po sila sa Babylon, po ito, binata pa. Ibig sabihin, binatilyo pa, 17, 18 years old. Okay? At siyempre, kasama niya sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Kasama niyang na-exile sa Babylon. Nung patapos na po, ang sabi ni Jeremiah, 70 years lang ang captivity ng Israel sa Babylon. So, nung panahon po na nasa bandang si Daniel, mga mid-80s na ng buhay ni Daniel, right? Naalala niya itong prophecy ni Jeremiah na 70 years lang ang captivity ng Israel sa Babylon. Pero medyo naguguluhan siya dahil may mga pangitain, visions na ipinakita sa kanya ang Panginoong Diyos sa pamamagitan nung great image na napanaginipan ni Nabucodonosor, King of Babylon, at yung mga iba pang mga visions na ibinigay ng Diyos kay Daniel. Kaya halimbawa, sa Daniel 7, nagbigay ng vision ang Panginoong Diyos kay Daniel na pagkatapos ng Babylon, meron pang ibang empire na darating. Pagkatapos ng susunod na empire sa Babylon, meron pang darating at meron pang pang-apat. So ngayon parang naguguluhan si Daniel. Kasi inaasahan nila na pagkatapos ng 70 years na pinopresay ni Jeremiah na pagkabihag ng Israel sa Babylon, matatapos na po yung yung paghihirap nila, pababalikin na sila sa Judea, itatayo na muli nila yung kanilang nasirang temple. Yun ang inaasahan ni Daniel. Pero dahil po dun sa mga visions na ipinakita sa kanya na hindi pala yung Babylon ang magiging huling empire, nasasakop pa sa Israel, meron pa palang mga kasunod. At pinangalanan pa sa vision ni Daniel.
Ang susunod sa Babylon, Medo-Persia. Ang susunod sa Medo-Persia, Greece. At meron pang susunod pagkatapos ng Greece. Hindi na pinangalanan yung pang-apat, pero alam natin na yun po ang Roman Empire pagkatapos ng Grecian Empire. So ngayon, naguguluhan si Daniel, ano ba talaga? Ha? Pagkatapos ba ng 70 years, alipinin muli kami ng iba namang bansa, mga bansa? So, ang ginawa ni Daniel, dahil nga medyo nakukuan siya, naguguluhan siya, nakukonfuse siya, ha? 70 years lang ang ipinangako ng Diyos na captivity sa Babylon. Pero pagkatapos pala nun, sasako pa sila ng mga ibang bansa pa. Ibig sabihin, hindi pa rin sila magiging malaya, lalong-lalo na malaya para makabalik sa Jerusalem, sa Judea, at maitayo po nilang muli yung kanilang temple sa Jerusalem na giniba ng mga tiga-Babylonia nung salakayin sila. So, ang ginawa po niya nanalangin siya. Kaya yung una pong 23 verses bago itong 70 weeks prophecy, ito po yung panalangin ni Daniel sa Diyos. Ang sabi niya, Lord, nangako ka 70 years lang ang captivity namin sa Babylon. Pero paano yan? Meron pang mga susunod na mga empire na sasakop sa amin. So ang nagkuan siya, anong tawag dito? Makaawa siya sa Diyos. Ang sabi niya sa Diyos, 70 years lang ang sabi ni Prophet Jeremiah. Pero bakit parang mahaba pang panahon? Parang madidelay pa yung pagbalik ng mga exiles sa Judea at yung restoration ng temple sa Jerusalem. Tila madidelay pa. Kaya siya po ay nagmakaawa sa Diyos. Ang sabi ni Daniel, I confess my sins and the sins of my people Israel. Basahin niyo po. At yan po ang background. Nanalangin si Daniel, humingi siya ng tawad, at ang sabi niya sa Diyos, yes, we have broken our covenant with you. So, meron pong covenant na binabanggit dito sa Daniel mismo. At yan po ay, meron pong kaugnayan niya sa covenant na binabanggit din dito po sa verse 27. So, ang sabi niya sa Panginoon, dumating itong tragedy ito sa amin. Na-exile kami, nasakop yung Judea, yung bansa nila, nasakop ang Israel, dinala sila at ikinalat sa iba't ibang bansa, giniba yung kanilang temple, kaya natigil po yung mga temple services nila. At inamin ni Daniel, dahil na-break namin yung aming covenant sa iyo. Yan po ang sabi niya sa Panginoong Diyos. Sabi niya, talagang punong-puno kami ng rebellion, nag-rebelde kami, sinira namin yung naging disobedient kami. Pero ang sabi niya, mahabag ka sa amin. At mahabag ka sa city na tinatawag sa iyong pangalan. Walang iba kundi ang Jerusalem. Ang sabi ng Panginoon, nung patayo niya yung temple niya, I will put my name there, doon sa temple. Okay. So, nagmakaawa si Daniel sa Panginoong Diyos. Na sana, sabi niya, do not delay. Huwag mo nang i-delay. Yung sana pagkatapos ng 70 years, kami ay makabalik na. O yung mga gustong bumalik na mga Israelites, bumalik na sa Judea, sa Israel, at bumalik na sa maitayo ng muli yung nasira nilang temple. Alang-alang, sabi niya ganoon, sa iyong pangalan.
dahil nakukuan po, nayuyurakan yung pangalan ng Panginoong Diyos dahil sa nangyari sa Israel na nung hindi pa sila kuan po talagang bantog yung pangalan ng Israel sa mga neighboring bansa nila dahil wala pong manaig sa kanila, right? Natatalo nila yung mga surrounding na nation sa kanila. Kaya nga naagaw nila yung Kanaan sa 6 na malalaking bansa na dinatnan nila nung galing sila sa Egypt. So ngayon, nagmakaawa si Daniel. Huwag nyo nang i-delay, O Diyos. Pabalikin mo na yung mga anak mo sa Judea at para maitayo na yung temple. So, eto yung ito po yung sagot ng Diyos dun sa panalangin ni Daniel. Hindi pa siya tapos manalangin, sinugo na si Gabriel para ipaliwanag kay Daniel kung ano ang mangyayari pagkatapos ng 70 years ng pagkasakop ng Israel o ng Judea sa Babylonia. So yan po. So ngayon, naparito ako, sabi ni Gabriel, para sabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 70 years captivity sa sa Babylon. Ito po, nag-umpisa na. Ang sabi po rito, 70 weeks are determined for your people and for your holy city. Ang ibig sabihin, 70 weeks, 70 sanlinggo ang itinalaga, right? Para sa iyong bayan, ayan ang Israel o Judah, and for your holy city. To finish, ito po ang binigyan niya ng taning ng Diyos. 70 weeks daw ang binibigay na taning ng Diyos sa Israel at sa Jerusalem. Yung holy city diyan, walang iba kundi ang Jerusalem. Ito po ang 6 na ipinapagawa ng Diyos sa loob ng 70 weeks. And sabi po rito, etong gagawin nyo. At itinalaga ng Diyos yung 70 weeks para to finish transgression, isa. Pangalawa, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision, itong vision na ito, and prophecy, and to anoint the most holy. 6 na bagay ang pinapagawa ng Diyos sa Israel sa panahong pong ito na itinalaga sa kanila. 70 weeks. Ayan po, kailangan maunawaan po natin kung ano-ano itong mga pinapagawa ng Diyos sa Israel. Ngayon, kung titingnan po natin mabuti ito, right? Kung titingnan yung mabuti ang bawat isa ritong hinihingi ng Diyos sa kanila, masasabi natin talagang hindi magagawa ito ng Israel. Right? Hindi ito magagawa ng Israel. Hindi nila magagawa yung to make an end of sins. Bakit po hindi nila magagawa ito? Bigyan ng wakas daw ang kasalanan o itigil yung kasalanan. Bakit hindi nila magagawa ang bagay na ito? Dahil para matigil po ang kasalanan, tigilin nila yung transgression, to make an end of sins, kailangan po yung kasalanan na may lapat na kamatayan, kailangan pong maisagawa muna yon. Right? Hindi pwede pong nagkasala sila, nilabag nila yung yung covenant nila sa Diyos. The wages of sin is death. Kahit na simula pa lang kay Adan, the wages of sin is death. So itong mga transgressions ng Israel, itong mga kasalanan nila,
ito po ay hindi talaga nila magagawa. Ang ibig sabihin nito, kung sila ang gagawa nito, alam niyo po ang mangyayari? Sila ang magbabayad ng kanilang kasalanan. So hindi nila magagawa ito. Ang katotohanan po rito, ang gagawa nito ay ang Messiah nila para sa kanila. Gaya halimbawa, to make reconciliation for iniquity. Malinaw naman na bago sila ma-reconcile dahil dun sa kanilang mga iniquities, kailangan pagbayaran muna nila yung iniquity. Right? Hindi pwedeng tapikin lang sila ng Diyos sa kanilang balikat at sabihin, okay na. Hindi. Hindi pwedeng mangyari yun. And then, sabi rito, to bring in everlasting righteousness. Hindi rin nila magagawa ito. Bakit? Talagang sa pasimula pa lang, nagkasala na sila, ang mga Israelita. Ang ibig sabihin ng bring in everlasting righteousness, mula sa pasimula hanggang sa dulo, righteousness yan, na hindi na nila pwedeng gawin. Right? To seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. May papaliwanag po natin lahat yan sa ating mga pag-aaral. So makikita ninyo, ito ipinagagawa ng Diyos dito sa Israel. Right? Hindi nila magagawa ito as a nation, pero magagawa nila ito sa pamamagitan ng pananampalataya nila doon po sa darating nilang Messiah. Kaya po ito ay napakahalagang maunawaan natin dito. Okay? Alright. So ituloy po natin. Tuloy natin itong pagbasa. Ito po yung 25. So 70 weeks ang binigay ng Diyos sa kanila. At ito na po ang umpisa. Saan sila magbibilang na simula? Ditong 70 weeks na binibigay sa kanila ng Diyos. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. Ayan. Ilan po yung binigay sa kanila? 70 weeks. Ang sabi dito, mula daw sa utos. Ibig sabihin nito, yung mag-uutos dito, isang hari. Right? Mag-uutos na, i-restore na, at itayong muli ang Jerusalem. Ito po yung city. Okay? Hanggang sa dumating yung kanilang Messiah, the Prince. Ito pong Prince na ito, sa Hebrew, ang ibig sabihin ay ruler. Right? Messiah the Prince, mula sa pag-issue ng commandment or decree to restore and to build Jerusalem hanggang sa dumating po yung kanilang Messiah, nang ibig sabihin yung anointed one ng Israel, ang lilipas po ay 7 weeks and 62 weeks. Nang ibig po sabihin, 7 plus 62, 69 weeks. So ang ibig sabihin, 69 weeks mula sa utos o decree na i-restore and to build Jerusalem hanggang sa dumating yung anointed one nila, yung ano ba yun sa Tagalog, yung anointed, nakakaunawaan naman tayo sa anointed, okay? Dahil yun po ang ibig sabihin ng Messiah, the anointed one. Lilipas ang 69 weeks. Ayan. Tapos, itong city ay maitatayong muli. The street shall be built again and the wall, dahil yung pong wall ng Jerusalem ay nagiba, even in troublesome times. Ano pang susunod? Sa 26 naman, eto. And after the 62 weeks, pansinin nyo mabuti, after the 62 weeks, ang ibig sabihin, yung segment na 62 weeks. Ibig sabihin yan, may 7 weeks, tapos 62 weeks. So, ang katotohanan nito, after 69 weeks ito. Right? Kaya lang yung second segment lang ng prophecy, yun lang ang binanggit ni Daniel, ni Gabriel dito.
After the 62 weeks segment, ibig sabihin, 69 weeks ang makakalipas mula sa pasimula ng 70 weeks, yung pong Messiah ay mahihiwalay, cut off. Nang ibig sabihin po nito ay will die, yung Messiah nila. But not for himself. Alam naman po natin na ang Messiah hindi mamamatay para sa sarili niya, kundi para sa Israel at para sa mundo. Kaya ang sabi rito, yung Messiah nila will be cut off. O ibig sabihin, mahihiwalay sa mga buhay. Yung ibig sabihin, mamamatay. Pero hindi para sa kanyang sarili. Mamamatay siya para sa Israel at para sa buong mundo. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. So, dito, pagkatapos palang ma-restore yung Jerusalem, dito po sa verse 25, ma-restore after 7 weeks. Ma-restore ang Jerusalem. Magigiba palang umuli pagkatapos ma-restore. Dahil ang sabi rito, the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Yung pong sanctuary, yan po yung temple. Another word for temple po ang sanctuary. Alright? The end of it shall be with the flood. And till the end of the war, desolations are determined. At yung huli po, ang sabi rito, eto. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering. And on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Ayan, yan po yung English na paglalarawan po ng 70 weeks prophecy ni Daniel. Ngayon, basahin din po natin sa Tagalog. Okay? Sabi po rito, 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Yan. Iyungang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isaoli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Ayun. Yan pala ang pinahiran na prinsipe. Anointed prince. Magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli, yung pong Jerusalem at saka yung wall niya, matatayong muli. Nalipat ka agad. Na may lansangan at kuta sa makatwid bagay sa mga panahong mabagabag. At sa 26, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. At gigibain ang bayan at ang sanktuaryo ng mga tao ng prinsiping darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha. At hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasya na. O, yan po ang 70 weeks prophecy ni Daniel. Now, meron po akong hinighlight sa yellow. Yan po ay gusto kong matanim sa inyong isipan para sa ganung pagka ating pong in-expound dito o ating ipinaliwanag ang prophecy, kwan po, maunawaan ninyo, hindi na kailangan balik-balikan pa natin yung mga passages na yan dahil medyo kwan po, time consuming yan kung babalik-balikan natin. Pero ganun pa man, kwan po, kung kailangan balikan, babalikan natin.
Okay. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo. At sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipapatigil ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Ayan. Pag-aaralan din natin yan kung sino yung maninira na yan na tinutukoy. Right? Ngayon, meron po akong ipapakitang tatlong diagrams. Ayan. At itong tatlong diagrams na ito ay kumakatawan po sa dalawang interpretation po sa 70 weeks of Daniel. Tinitingnan ko lang po ang oras, baka tayo ay mapahabang masyado. Hindi po natin kayang tapusin ito right sa isang upuan. Okay, may tatlong diagram po akong ikukuhan dito, ipapakita. At dito sa tatlong diagram na ito, yung dalawang unang diagram na ipapakita ko, ito po yung diagram ng interpretation ng mga dispensationalist. Ayan. Yan, nakita nyo po. Ito, yung 70th week ni Daniel. Ngayon, tingnan nyo po. Yung 7 weeks at saka 62 weeks, right? I-convert na nila sa years. Yung 7 weeks, equivalent yan sa 49 weeks. Mamaya po, kukwentahin natin kung tama yan o hindi. 62 weeks, kinonvert nila sa years, 434 years. Okay? At yung 1 week, tatlong segment po yan eh. Unang segment, 7 weeks. Second segment, 62 weeks. At yung pong third segment, 1 week. Okay? Which is equivalent to 7 years. At sa interpretation pong ito, yung pong crucifixion ay naganap, right, dito po sa wakas ng 62 weeks. Ayan, nakikita nyo yung cross na yan. At may mga dates pong inilagay. Ang simula daw ng fulfillment ng prophecy ito, 444 BC. Ayan. At yung decree na nag-issue niyan, o yung hari na nag-issue ng decree para i-restore and to build Jerusalem, si King Artaxerxes ng Medo-Persian Empire. At dito po sa Messiah shall be cut off. 33 AD naman ang crucifixion o yung death ni Jesus Christ. Okay? At nung 70 AD, yan ang destruction ng Jerusalem. Ngayon, ito po, ang tawag nila rito sa gap na ito, mayroon pong gap yung 62 weeks at saka 1 week. Ayan. Napakalaking gap na po niyan. Kasi 2,000 years na po yan. Ito raw po yung tinatawag na church age. Okay? Ng mga dispensationalist. Bago yung future na 70th week o yung 1 week na hindi natuloy dahil ni-reject daw yung Messiah nila, magkakaroon ng rapture. Ayun, kikita nyo. Magkakaroon ng rapture. I-rapture yung church at pagkatapos magre-resume yung prophetic program daw ng Diyos para sa Israel. So itong 1 week na natitira ito, 7 years, para sa Israel na raw ito, right? At pati ang millennium na yan, para sa Israel yan. At ang church ay mararapture bago itong last 7 years ng prophetic program ng Israel na tinawag po nilang tribulation period daw po yan. Okay? So, tandaan nyo yung mga dates, 444 BC, tapos 33 AD, ang crucifixion. At itong future, hindi natin alam yan. Yung 70th week, hindi natin alam kung kailan yung rapture. Hindi natin alam pa kung kailan yung 7 years tribulation na sinasabi nila. Future pa ang mga ito. Okay? Ang gusto kong matandaan ninyo, may malaking gap.
dahil tumigil daw sa 62 weeks sa segment yung prophetic program ng Israel at itutuloy lang yung prophetic program. Ibig sabihin yung natitirang pampitumpong sanlinggo na equivalent po sa 7 years, yan po ay future pa. Sang-ayon dito sa interpretation po ito. Ito po yung susunod na interpretation. Ayan. Meron ding gap ito. Ayan. Ayan. Gap. Okay? At yung kanyang last 7 years ng prophetic program ng Israel nasa future pa rin. At ang rapture, majority po sa mga dispensationalist, ang kanila pong rapture ay bago yung tribulation period. Okay? Meron din sa kanila na sa middle yung rapture. At meron din sa kanila na nasa dulo ng 7 years tribulation daw ang rapture. Kaya meron po silang pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. Alright? Yung trib, ang ibig sabihin tribulation. Alright, makikita ninyo na halos pareho po yung nakaraan na pinakita kong diagram at saka ito. Parehong may gap, parehong future yung last week ng 70 weeks ni Daniel. Ngayon, nakakaiba lang po pagdating sa mga dates. Ayan. Dito ang umpisa 457 BC. Dun sa nauna 444 BC. Ito naman 457 BC. At ang crucifixion po dito ay 31 AD. Ang crucifixion. Dun sa kabila, yung nauna ay 33 AD. Alright? Yung end ng yung end ng 69 weeks, dito ay 27 AD. Ang end. Okay? Makikita nyo dyan, 27 AD. Right? Doon sa nakaraan na yung crucifixion niya ay nasa dulo ng 69 weeks. So, ang ibig sabihin, itong 27 AD dito ay 33 AD doon dahil yung crucifixion niya ay nandito sa dulo ng 69 weeks. So, yan po yung konting pagkakaiba sa dates at saka yung crucifixion. Pero pareho po silang may gap at pareho pong future pa yung last 7 years ng prophecy ni Daniel o last week. Ngayon, mamaya ipapaliwanag ko rin sa inyo na ito po, ang dating nito, ang dates nito ay tama. Yung pong una na diagram, ang dating po nun ay mali. At ipapaliwanag ko rin po kung bakit ito ay tama sa dating niya. Alright? Ibig sabihin, hanggang sa cross lang po. Tama ang dating nito. Right? 31 AD ang crucifixion. At yung end ng 69 weeks ay 27 AD. Tama po ang dating nito. Kaya lang, mali rin, meron din pong gap ito at yung last week o last 7 years ng prophetic ng prophecy ito ay future pa. So pareho sila nung nakaraan na diagram. Nakakaiba lang sa dating. Alright? Ito naman pong pangatlo. Ayan. Ito po ay walang gap. Na ang ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang fulfillment ng prophecy. At dito, sang-ayon po sa interpretation ito, natapos yung 490 years na equivalent sa 70 weeks. Ipapaliwanag natin kung paano na-compute yan mamaya. Natapos nung 34 AD. Nung batuhin si Esteban ng mga Jews hanggang sa mamatay. So yan po yung tatlong diagram na atin pong bubusisiin kung ano po talaga ang totoo dito sa tatlong ito. Okay? Ngayon, ipapakita ko lang po ang pagkakaiba
ng dalawang uri ng interpretation ito. Ayan. Tatawagin ko po na interpretation A, yung pong interpretation ng mga dispensationalist. Tatawagin ko yung interpretation A. Yung may gap, na mahabang gap. At yung kanilang last week ng 70th ng 70 weeks, yung 70th week future pa. Right? Yan po yung tinatawag kong interpretation A. Ang interpretation B naman ay yung pong pang-tatlong graph na pinakita ko na tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang yung fulfillment ng 70 weeks ni Daniel of 490 years na allotted para sa Israel. Ngayon, ito po yung pagkakaiba. Sa interpretation A, ito yung dispensationalist interpretation, merong long gap between 69th week and 70th week. Dito sa interpretation B, no gap between 69th week and 70th week. Dito po sa interpretation A, 70th week is still in the future. Dito naman po sa interpretation B, 70th week already fulfilled about 2,000 years ago. Ngayon, sa verse 27, malaki po ang pagkakaiba ng interpretation A at interpretation B. Sa verse 27, ang tinutukoy doon daw, sabi sa interpretation A, ay yung Antichrist. Dito naman sa interpretation B, ang tinutukoy sa verse 27 ay walang iba kundi si Christ mismo. So napakalaki po ng pagkakaiba. Yung isa, Antichrist, ang interpretation niya sa verse 27. Yung isa naman ay si Christ mismo ang tinutukoy sa verse 27. Sa verse 27 is about the Antichrist making a covenant with Israel. Right. Ito naman sa interpretation B, verse 27 is about Christ confirming God's old covenant and the new covenant with Israel. Ayan. Dito po, sa interpretation A, verse 27 is about the Antichrist stopping the animal sacrifices in a third temple in Jerusalem. Dito naman sa interpretation B, verse 27 is about Christ stopping the animal sacrifices in the second temple in Jerusalem, being himself the antitype of the animal sacrifices in the temple. So yun po ang malaking pagkakaiba po ng interpretation A at saka interpretation B. Yan. Ikukuhan ko muna po ngayon. Ipapark muna natin itong pag-aaral na ito dahil sa susunod po, talaga pong pag-aaralan na natin ang mga detalyeng ito at makikita natin itong mga pagkakaibang ito. Magiging maliwanag po para sa atin yan. Okay. Dito po sa verse 27 is about a future 7-year tribulation period. Ayan, sa interpretation A. Sa interpretation B naman, verse 27 is about Christ 3.5 years and his apostles, yung 12 apostles pong ito, sa 3.5 years ministry to the Jews. Ayan. So, yan po ang malaki pong pagkakaiba ito. Itong dalawang interpretation na ito. Yung isa, Antichrist, yung verse 27, tumutukoy daw sa Antichrist. Ito namang isa, tumutukoy ito sa Kristo mismo na at sa kanyang mission para po sa Israel at para sa sanlibutan. So, sa susunod po na pag-aaral natin, hihimayin na po natin verse by verse ang Daniel 9:24 to 27. At para makita po natin kung saan talaga nagkaiba ang interpretation nito. And hopefully, at the end of this series of study,
makakapamili kayo alin ba talaga rito ang tamang interpretation. Okay? So, hanggang dito na lang po muna ang ating pag-aaral, at sa susunod po ay atin pong i-expose na by detailed, right, na exposition ang 70 weeks prophecy na ito ni Daniel. At harinawa na naging interesting po para sa atin itong parang introduction sa prophecy na yan. Para sa ganoon, sa susunod po ay maging interesting para sa atin. Ngayon po, gusto ko lang pong i-announce na dahil po ito ay mahaba at detalyadong pag-aaral, na maaaring yung once a week parang baka makalimutan nyo na yung nakaraang na isang linggong nakalipas, makalimutan nyo na yung akin pong binabalak na gawin po itong hindi lang weekly. Siguro, every other day, right? Gagawin natin yung pag-aaral. I still have to decide sa timing po. Right? Dahil siyempre po, hindi naman ito ang lahat na ginagawa natin. Kailangan i-schedule po nating yung convenient din para sa karamihan ang pag-aaral na ito. Pero dahil po sa kahalagahan ng pag-aaral na ito, ay gusto ko pong gawing hindi weekly. Kung pwede nga lang, gawin nating daily para sa ganun hindi natin nakakalimutan yung mga nakaraan. I will give the announcement, kaya abangan nyo lang po kung ano yung mga mga days ng pagpapatuloy ng ating pag-aaral na ito. Okay, tayo po ay magtatapos sa isang panalangin. Dakila naming Diyos, sa manaming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga nagdaang sandali na amin pong nasimulan ang pag-aaral sa 70 weeks prophecy ni Prophet Daniel. Maraming salamat sa mga kapatiran kong patuloy po na nakikiisa sa gawain ito. Hiling ko po na gantimpalaan ang amin pong pagsusumikap sa pamamagitan ng pagbibigay ninyo ng kapahayagan sa amin, Panginoon, sa mas malalim na pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo at sa inyong panukala para sa aming mga mananampalataya. Palayan niyo po ang mga kapatiran ko at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay online, hinihiling ko po ang inyong basbas sa bawat yan sa amin. Patawad, Ama, kung saan po kami nagkulang at nagkasala sa inyo. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos. Hanggang sa susunod po nating pagkikita-kitang muli. Mag-a-announce po ako ng susunod nating session para po sa pag-aaral na ito. Abangan nyo lang po. I may do the announcement tomorrow. Okay? So pagpalain po tayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos. Hanggang sa susunod po nating pagkikita-kita online. Ako po ang inyong lingkod, si Brother Mar, si Kuya Mar, ang nagsasabing lagi po natin pagtiwalaan ang ating Panginoong Hesus sapagkat siya po ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Purihin po ang kanyang dakilang pangalan.